Chicken sa katinola. Yan naman yung hinanda ni Ate Lisa today. Isang fried chicken lang. Kasi may mantika. So yun ang ginagawa ko. Kumain ng kumain. Hindi ko alam bakit white rice ang niluto ni Ate Lisa today. Ayan o, white rice. Upon checking, yung sa stock namin ng bigas, isang sako na lang pala yung white rice. So hindi nila binuksan nila yung white rice, hindi brown rice. Ano ba yan? Ayaw kasi nila kainin yung brown rice. Kaya lang kasi ako, na nag-diet nga ako, ayoko ng white rice. Kaya dinamihan na lang ako sa tinola. Yung tinola, oh. Dahon ng sili. Ano ko anong tawag dito? Papaya. Dahon pala ng sibuyas to. Kaya yung papaya. Tinidurin mo ko yun. Kumain ka ng papaya. Sobra kong daming ulam. Taste mo muna. Tapos pitsyo ng manok na ginawang tinola. Ayan o. Tikman mo. Kumain ka ng kulay pink. Saka yung dahon. Ayun. May liik pa. Kain po tayo. Si Wayne, nasa palengke ngayon. Tawagan lang kami via cellphone, messenger. Ha? Nasabi ko lang bibiliin, tinuturo ko yung daan. Left, right, ayan na yung aking suki. Kaya nandun siya, bumili siya ng bigas, 4 na kaban. 2 kaban ng brown rice, 2 kaban ng white rice. Binigyan pa ako sa akin ni Ate Liz. Oh. Masarap yun. Para may stock. Mahirap kasi mamalengke. Kakatwira ko tumataas ang presyo ng bilihin. At least, binili mo siya ngayon, baba ang presyo. After 2 to 3 months, tumaas na presyo. Nakuha mo ng presyo na 3 months ago, di ba? Pusin mo yung fried chicken. Kaya nag-stock talaga ako ng bigas ng pang half year. Ganun din sa mga groceries like sabon. Tikman mo pa yung sabaw pink. Saka yung kanin. Kaya dati ako nakakalakad ngayon, bahay lang ako. Pag wet market si Ivan, tulad kahapon sa wet market siya sa Lucy Heights. Ayaw mo. Pag dry market, si Wayne. Pero sa palengke siya bumibili ng brown rice kasi authentic dun eh. Mas gusto ko yung green buo. Pusin mo yung sabi. Mas darker ba? Sa pure gold kasi, wala kang mabili na ano. Hindi yan ano, bulok. Nagreklamo! Bulok. Hindi nga, hulog lang. Kain po tayo. So, naubos ko na yung mantika. Naubos ko na sa fried chicken. Tinola naman tayo. Plato mo. Tinola na maraming luya. Ha? Yan sa gilid. Bakit yung manok? Ano? Mabuko. Imagine your life, no? Wala kang work. Sa bahay ka lang. Hindi ka makalabas. Isa yung pati gilid. Walang pakapasok. Puro labas ako ngayon. Kalawa ka. Teka. Patatagan to ng ano. Itong sitwasyon ko ngayon, patatagan to ng mindset. Patatagan ng mindset, no? Iniisip ko paano ako magko-cost cutting. Ang hirap mag-cost cutting pag nasanay ka na ng... Paano mag-cost cutting? Dapat ang pagkasya ko yung 50,000 a month. Paano ko ba gagawin yun? Ang expenses ko sa bahay, naglalaro sa 110 to 120 monthly. Mula nung na-aksidente kami ni Valerie. Dati na yun si Wade. Ganun ako katatag. Yes. Imagine ha, Gusto mo lagyan mo ng kanin? sahod ko sa DepEd. Nasa 50,000 plus lang. May loans pa ako. Bigyan pa sa Pero ang expenses ko monthly ay nasa 110 to 120. Naka-discharge kami sa hospital ng October.
October, November, December, January, February, March, April, May. Alam mo 8 months na. Ganong kalaki na nauubos ko sa expenses sa bahay. Kasama kasi dun yung tutor ni Fame, therapy niya, mga gamot, maintenance, vitamins. Kasama sa bahay. umi ano dyan, umi. Lumubo talaga yung expenses ko. Pero ganun ako katatag. Kinaya ko. Ngayon ang problema, bumalik ako sa hospital, then I cannot work in DepEd. Ngayon gano'n ulit ako katatag. Yun na naman ang tanong dyan. Kakayanin ko ba? O susuko ko yung mga anak ko sa asawa ko, sa ex ko. Sabi kasi niya, pag di ko na kaya, bigay ko sa kanya yung mga bata. Siya bubuhay. Umalis ako ng bahay eh. Kaya kong bang gawin yon bilang nanay? Kaya ko bang sabihin na hindi ko na kayang buhayin mga anak ko? Bigay ko na sila sa'yo, aalis na ako ng bahay. Umuwi ka na. Pwede ba ganon? Siyempre kahit mahirap, kakayanin mo. Dami kong kinukwento. Kayo na ilo. Balik ka ba? Bye-bye! Kain tayo!